Kumusta na mga kabayan? Maligayang pagdating muli sa ating channel kung saan tayo ay naglalakbay pabalik sa mga panahong ang ilang lugar ay naging sentro ng pagkamangha ng mga turista mula sa buong mundo. Ngayong araw ay titingnan natin ang ating espesyal na serye, ang 14 na mga sikat na pasyalan na hindi na maaaring makita pa. Bawat isa ay may kakaibang kwento kung paano ito umunlad, bakit ito nagbago at ano ang mga aral na maaari nating makuha mula sa kanilang kasaysayan. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang videong ito, mag-subscribe sa ating channel at i-on mo na rin ang bell notification para hindi ka mawala ng anumang bagong video. Tara't simulan na natin. 14. The Old Man of the Mountain, Franconia Notch, New Hampshire, USA. Ang una sa ating listahan ay ang Old Man of the Mountain sa Franconia Notch, New Hampshire. Sa una mong tingin, ang mga bato nito ay parang karaniwang bangin lamang. Ngunit kapag tiningnan mo ito mula sa hilaga, lalabas ang isang hindi kapanipaniwalang pagkakabuo ng kalikasan. Ang mukha ng isang matandang lalaki na may malinaw na ilong, labi at baba. Tinawag ito ng mga lokal na Old Man of the Mountain at tumayo ito ng higit sa 12,000 na taon. Mas matanda pa ito kaysa sa karamihan ng mga sinaunang sibilisasyon na alam natin. Naging simbolo ito ng estado ng New Hampshire at kahit na inilagay pa ito sa plaka ng mga kotse ng estado, mahal ito ng mga residente at hinahangaan ng mga turista na dumadayo mula pa sa iba't ibang lugar. Ngunit noong buwan ng Mayo noong 2003, nangyari ang isang kalungkutan. Ang mga bato na bumubuo sa mukha ay biglang bumagsak at nawasak. Para sa mga taga New Hampshire, parang isang mahal na kasapi ng pamilya ang kanilang nawala. Upang parangalan ang kanyang alaala, itinayo nila ang Profiler Plaza sa paanan ng bundok. Isang lugar kung saan maaring pumunta ang mga tao para ipagdiwang ang Old Man of the Mountain. 13. City of Dubrovnik, Croatia. Isang kinikilalang UNESCO World Heritage Site na sikat sa buong mundo bilang kabisera ng 7 kaharian sa tanyag na seryeng Game of Thrones. Maraming sikat na eksena ang kinatawan nito, kabilang na ang Walk of Shame ni Cersei na kinunan mismo ng Jesuit staircase. Bago pa man umusbong ang Game of Thrones, kilala na ang Dubrovnik bilang isang makasaysayang lungsod na may mga pader na itinayo pa noong panahon ng medieval. Makikintab na mga kalsadang bato at magagandang tanawin ng dagat. Isa itong tahimik na destinasyon na pinupuntahan ng mga taong mahilig sa kasaysayan at arkitektura. Ngunit lahat ay nagbago noong 2011 nang ilabas ang unang yugto ng serye. Mula noon, biglang dumagsa ang mga turista mula sa buong mundo at noong 2014, mahigit 3 milyong bisita ang dumating sa lungsod sa loob lamang ng isang taon. Ang dami ng turista ay nagdulot ng mga problema. Sobrang dami ng tao, pagtaas ng presyo ng mga bilihin at bahay, at ang mga lokal ay naramdaman na hindi na nila ma-enjoy ang kanilang sariling tahanan. Minsan pa nga inihahambing ito sa Flea Bottom, isang lugar sa Game of Thrones na kilala sa pagiging siksikan. Noong 2017, inilunsad ng lungsod ang programa na tinawag na Respect the City. Hinigpitan nila ang bilang ng mga cruise ship na maaaring pumasok bawat araw. Binawasan ang mga upuan sa labas ng mga restaurants para mabawasan ang siksikan at kinontrol din nila ang bilang ng mga tours na may tema na Game of Thrones. Bagaman nakakuha sila ng $24.4 milyong kita mula sa turismo, ang prioridad ay manatili pa rin ang balanse sa pagitan ng sigasig ng mga bisita at ang kaginhawaan ng mga lokal. Isang balanse na patuloy nilang pinanatili hanggang ngayon. 12. Jeffrey Pine, Yosemite National Park, California, USA. Ang pang-12 ay ang punong Jeffrey Pine sa tuktok ng Sentinel Dome ng Yosemite National Park. Isang pinakamahal na puno sa Estados Unidos. Naging sikat ito noong 1940 nang kunan ito ng larawan ng kilalang landscape photographer na si Ansel Adams. Mayroon itong kakaibang hugis na hinubog ng hangin sa paglipas ng mga dekada ng bagyo. At tumayo ito ng matatag ng higit sa 400 na taon. Naging simbolo ito ng kapayapaan, tibay at tibay ng kalikasan.
Dumagsang libo-libong mga turista sa Yosemite para lamang makita ang punong ito na nakatayong mag-isa sa tuktok ng burol. Ngunit walang bagay na permanente. Ang matinding tagtuyot ay naging dahilan ng kanyang kamatayan noong 1977. Nawala na ang kanyang mga dahon, ngunit ang kanyang puting tangkay ay nanatili pa ring parang isang bantay sa loob ng 26 na taon pa. Hanggang sa isang malakas na bagyo noong 2003 ang tuluyang nagpawasak dito. Bagaman wala na ang puno, ang kanyang imahe ay nabubuhay pa rin sa mga litrato, alaala at sa diwa ng Yosemite. Isang paalala na kahit na ang mga bagay na tila matibay ay pansamantala lamang sa mundo. 11. Darwin's Ark, Galapagos, Ecuador. Isang napakagandang istruktura ng bato na nakatayo ng 50 talampakan sa ibabaw ng dagat. Nakapatong sa isang malaking batong tinawag na The Theater. Naging simbolo ito ng teorya ng ebolusyon ni Charles Darwin dahil sa mga isla na ito siya nagsimula ng kanyang makabuluhang pag-aaral. Higit sa pagiging isang tanyag na pook, ito ay isang daanan patungo sa isang makulay na mundo sa ilalim ng dagat. Ang mga hammerhead shark, manta ray at mga whale sharks na umabot ng 45 talampakan ng haba ay lumalangoy sa ilalim nito na ginagawa itong isa sa mga pinakapapanabik at mapanganib na lugar para sa diving sa mundo. Noong 17 Mayo taong 2021, ang arko ay bumagsak sa dagat dahil sa natural na pagguho na nag-iwan lamang ng dalawang magkahiwalay na pader. Tinawag na ngayon ito ng mga lokal na mga haligi ng ebolusyon, isang pagpupugay sa kapangyarihan ng kalikasan na patuloy na nagpapabago tulad ng kung anong ipinakita ng teorya ni Darwin. 10. Bugleseed Sunflower Fields, Hamilton, Ontario, Canada. Sa loob ng maraming taon, ang pamilyang Bugle ay nagtatanim ng 70 hektarya ng mirasol, hindi para sa turismo, kundi para pakainin ng mga ibong lumilipat tuwing tag-araw. Bawat tag-init, mahigit 1.4 milyong bulaklak ang namumulaklak na lumilikha ng isang dilaw na dagat ng kulay na parang kinuha mula sa isang kwentong pambata. Noong 2015, binuksan nila ang mga bukid para sa mga bisita sa halagang $7.50 bawat tao. Sa una ito ay parang isang lihim na hardin na biglang nakilala. Sikat ito sa mga photographer, magkasintahan at mga pamilyang naghahanap ng tahimik na lugar para mamasyal. Ngunit noong 28 Hulyo taong 2018, ang mga post sa social media na naging viral ay nagdulot ng napakaraming tao na hindi na makontrol ang sitwasyon. Ang ilan ay tumatakbo ng walang ingat sa mga taniman, naghuhukay ng mga bulaklak para sa litrato at nagdulot ng kaguluhan at pinsala sa mga tanim. Wala nang ibang pagpipilian ng pamilya Bugle kundi isara ang mga bukid ng permanente. Ang kanilang kwento ay isang malakas na paalala ng ating pagmamahal sa mga lugar ay maaaring makasama kung hindi tayo kikilos ng may responsibilidad. 9. River Country at Discovery Island ng Disney, Florida, USA. Binuksan ng River Country noong 1976 bilang unang water park ng Disney World. Idinisenyo ito na parang isang pook paglangoy noong unang panahon na may mabuhanging dalampasigan, pool na may alon at malaking slide para sa tubig. Inspirasyon ito sa karakter na si Goofy at naging paborito ito ng mga pamilya sa loob ng maraming taon. Ngunit noong 2001, naging mas sikat ang mga bagong parke tulad ng Typhoon Lagoon at pagkatapos ng pag-atake noong September 11, bumagsak ang bilang ng mga turista sa buong bansa. Isinara ito ng pansamantala at hindi na muling binuksan. Sa kabilang dako ng Bay Lake naman ay matatagpuan ang Discovery Islands, dating tinatawag na Treasure Island. Isang sanktuaryo ng mga hayop na may sukat na 11.5 hektarya na binuksan noong 1974. Tahanan ito ng mga kakaibang uri ng ibon, lemur at kahit na ang huling kilalang dusky seaside sparrow bago ito tuluyang naubos. Noong binuksan ng Animal Kingdom ng Disney noong 1998, inilipat lahat ang mga hayop doon at tahimik na isinara ang isla noong 1999. Ngayon, ang dalawa ay naging paalaala na kahit na ang pinakamasayang lugar sa mundo ay hindi maaaring panatilihing buhay ang lahat ng pangarap. 8. San Rafael Waterfall, Ecuador. Nakatayo ito ng 430 talampakan, mas mataas pa kaysa Statue of Liberty at humahatak ng mahigit 30,000 bisita bawat taon bilang isang pangunahing bahagi ng ekoturismo ng bansa.
Ang malakas na daloy ng tubig patungong isang malinaw na batis ay naging paboritong lugar ito para sa paglangoy at pagmamasid. Ngunit noong Pebrero 2 taong 2020, biglang nawala ang talon. Ang ilog Coca ay umiwas sa daanan matapos mabuo ang isang malaking butas sa lupa sa itaas ng ilog na nagdulot ng pagkatuyo ng talon. May mga debate tungkol sa dahilan. Ang ilan ay nagsasabing may kinalaman ito sa malapit na Coca Sinclair Hydroelectric Dam at sa pagbabago ng daloy ng mga dumi sa ilog. Habang ang iba naman ay sinasabing sanhi ito ng madalas na aktibidad ng bulkan at lindol sa rehiyon. Bagaman wala na ang talon, nananatili itong simbolo ng kung gaano kabilis magbago ng kalikasan ang kahit ng pinakasikat na tanawin. 7. Wawona Tree, Yosemite National Park, California, USA. Isang bantog na higanteng sequoia sa Yosemite. Nakatayo ito ng 227 talampakan at higit sa 2,100 taon gulang at naging puso ito ng Mariposa Grove hanggang sa mabago ito ng kamay ng tao. Noong 1881, dalawang magkapatid ang nag-ukit ng daanan sa loob ng puno para makadaan ang mga karwaheng hinihila ng kabayo at kalaunan at ang mga model ng T-Ford. Naging sikat ito bilang isang atraksyon sa daanan. Kahit pa si Pangulong Theodore Roosevelt ay bumisita noong 1903. Pinuri niya ito bilang katedral ng kalikasan at lalong nagpasikat dito. Ngunit ang daanan na naging dahilan ng kanyang kasikatan ay naging dahilan din ng kanyang kahinaan. Noong 1969, ang mabigat na nyebe ay naging dahilan ng pagbagsak ng tuktok ng puno at ang sinaunang higante ay nahulog sa lupa. Ngayon ang kanyang tangkay na natatapakan ng lumot ay nakahiga pa rin sa kagubatan bilang ang Fallen Tunnel Tree. Isang paalala na ang ating pagnanais na makipag-ugnayan sa kalikasan ay maaaring magdulot ng mga hindi inaasahang resulta. 6. Lawang Tulare, California, USA. Ang pinakamalaking lawa ng tubig tabang sa Mississippi Basin at tinawag ito ng mga katutubong Tachokot na Pahashe. Ibig sabihin ay malaking tubig. Sa loob ng higit na 10,000 taon, ito ay naging tahanan ng pinagkukunan ng kabuhayan ng mga komunidad sa pamamagitan ng mga isda, mga luntiang damuhan at mga lantian na puno ng buhay. Noong 1800, pinatuyo ang lawa para gawing taniman ng Central Valley. Ang dating malawak na tubig ay naging tuyong lupa na may mga bitak at tanging naiwan lamang ito sa mga mapa at alaala. Ngunit noong 2023, ang matinding ulan at pagtunaw ng nyebe mula sa Sierra Nevada Mountains ay muling binuhay ito. Nagbaha ito ng higit sa 114,000 hektarya. Bumalik ang mga ibon, naglakbay muli ang mga bangka sa lugar na dati nang tinatapakan ng mga traktora at ikinagalak ito ng mga lokal. Hindi lahat ay masaya, gayunpaman maraming taniman at bahay ang nalunod sa hindi inaasahang pagbaha. Noong kalagitnaan ng 2024, unti-unting nawala muli ang tubig at naiwan lamang ang 5,000 hektarya na basa. Kung mananatili itong tuyo at babalik muli ay depende sa panahon at kung paano natin mababalanse ang pangangailangan ng tao at ang mga siklo ng kalikasan. 5. Tulay ng mga kandado ng pag-ibig or Pont des Arts, Paris, France. Ang panglima ay ang Pont des Arts sa Paris, mas kilala bilang tulay ng mga kandado ng pag-ibig. Mula noong 2007, inspirasyon ng isang pelikulang Italyano, ang mga magkasintahan mula sa buong mundo ay nagbubuklod ng mga kandado na may kanilang mga pangalan sa tulay at itinatapon ang mga susi sa ilog Seine bilang simbolo ng walang hanggang pag-ibig. Noong 2015, halos 1 milyong kandado na ang nakasabit dito. May bigat na 45 tonelada, katumbas ng bigat ng isang komersyal na eroplano. Noong 2014, bahagi ng bubong ng salamin ng tulay ang bumagsak dahil sa bigat ng mga kandado. Kaya't naman inalis ng mga opisyal ng Paris ang lahat ng kandado at pinalitan ang bubong para protektahan ang makasaysayang istruktura. Bagaman wala ng mga kandado, nananatili pa rin itong paboritong lugar ng mga magkasintahan para sa pagpapakasal, pagliligawan at mga pangarap. Ang kanyang pamana ng pag-ibig ay nabubuhay pa rin sa kultura at puso ng mga bisita. 4. Arko ng Lexira, Morocco. Isa ito sa mga pinakamagandang arkong gawa ng kalikasan sa panahong yon. Hinubog ito ng mga alon ng Atlantiko sa loob ng libu-libong taon mula sa pulang bato at lumilikha ito ng mga tanawin ng dagat
at langit na perpekto para sa litrato lalo na tuwing paglubog ng araw. Noong Marso 2016, bahagi ng arko ang nagsimulang mabulok. Pagkatapos, noong 23 Setyembre 2016, matapos ang mga dekada ng paghampas ng mga alon, ang buong istrukturo ay bumagsak at naging mga piraso ng bato sa dalampasigan. Ngayon ay tanging mga sirang pader na lamang ang natitira, isang patunay ng mga pwersang gumagawa ng kagandahan ay maaari rin itong alisin. 3. Crystal Palace, London, UK. Isang kahanga-hangang gusali noong panahon ng Victoria na itinayo sa loob lamang ng 10 araw ni Joseph Paxton, isang hardinero na naging arkitekto. Para sa dakilang pagtatanghal noong 1851, ang unang malaking pagtatanghal ng teknolohiya at kultura sa mundo. Gawa ito sa salamin at bakal at naging kababalaghan noong panahong yon. Matapos ang pagtatanghal, inilipat ito sa Sydenham Hill noong 1854. At naging parang tema park noong ika-19 na siglo na may mga hardin, konsyerto at mga exhibit. Ngunit noong gabi ng 30 Nobyembre 1936, isang malaking sunog ang nagpawasak nito ng buo sa loob ng 1 oras. Hanggang ngayon ang dahilan ng sunog ay nananatiling misteryo. Bagaman tanging mga pundasyon at tanawin na lamang ang natitira, ang Crystal Palace ay nabubuhay pa rin bilang simbolo ng pagbabago at kung gaano kabilis mawawala ang kahit ng pinakadakilang gawa ng tao. 2. Arko ng Wall, Utah, USA. Ang pangalawa ay ang arko ng wall sa Arches National Park ng Utah na nakatago sa kahabaan ng Devil's Garden Trail at ang malaking arkong gawa sa sandstone na ito ay umabot ng 71 talampakan ang pagbuo sa parke. Binuksan ito para sa mga bisita noong 1948 at agad na naging paborito dahil sa kanyang laki at kagandahan. Ang sandstone ay marupok. Gayunpaman, at ang mga dekada ng pagguho ay nagdulot ng pinsala. Noong 4 Agosto 2008, biglang bumagsak ang arko habang may lindol na nangyari sa rehiyon. Walang nasugatan ngunit ang pagkawalan nito ay isang malakas na paalala na kahit na ang mga bagay na tila matibay ay pansamantala lamang. 1. Libingan ni Tutankhamun, Ehipto. At ang nangunguna ay ang libingan ni Tutankhamun sa lambak ng mga hari ng Ehipto. Natuklasan ito noong 1922 ng British na arkeologo na si Howard Carter at isa ito sa mga pinaka-makabuluhang natuklasan sa kasaysayan ng arkeolohiya. Halos buo pa ito matapos ang 3,300 na taon. Nang mabuksan ang libingan, kumalat ang mga kwento tungkol sa sumpa ng mummy matapos mamatay ang tagapagbigay ng pondo ni Carter na si Lord Carnarvon dahil sa impeksyon mula sa kagat ng lamok. Ngunit walang sumpang nakasulat sa loob ng libingan. Karamihan sa mga kasama ni Carter ay nabuhay ng mahabang taon at siya mismo ay namatay sa edad na 64 dahil sa natural na dahilan. Ang tunay na banta ay mas karaniwan. Ang hininga, pawis at carbon dioxide ng milyong-milyong bisita ay nagdulot ng pinsala sa mga mahinang moral at bagay na makasaysayan ng libingan. Noong 2014, ang kagawaran ng mga bagay ng makasaysayan ng Ehipto ay nagtayo ng eksaktong kopya nito sa malapit, na bukas para sa mga turista. Ngayon ang tunay na libingan ay pinoprotektahan na, kaya naman maaari nating maranasan ang kanyang kagandahan nang hindi sinisira ang kasaysayan nito. At yan na ang ating listahan ng 14 sikat na pasyalan na hindi na natin makikita pa tulad ng dati. Bawat isa ay nagtuturo sa atin na pahalagahan ang mga lugar na ating minamahal at protektahan ito para sa susunod na henerasyon. Kung nasiyahan ka sa ating paglalakbay ngayon, ay huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at ibahagi na rin ang videong ito sa mga mahilig sa kasaysayan at paglalakbay. Anong iba pang nawalang lugar ang gusto mong itampok natin sa susunod na video, kaibigan? Sabihin mo lang sa komento. Hanggang sa muli nating paglalakbay, maraming salamat sa panonood.